yung Pinoy Flix, parang yun ba yung distributor ng controversial na pelikula? At actually ako yung supposed to be, I'm a distributor also in local films. Ako yung tumanggap nung Pepsi Paloma, no? Now which is, ako naman ay malinis naman din yung konsensya ko bilang distributor. Although alam ko sa lahat sa mga news na tinanggihan na ng mga ibang ano, pero sinubukan kong tanggapin. Pero siyempre nagpa-follow pa rin ako doon sa rules nung MTRCB. Since sinabi ni MTRCB na kailangan kong ibigay yung ganitong mga requirements, nag-comply ako, but may mga hindi pa na-comply na ibang requirements, kaya medyo pinagpaliban ko muna. So mga kailan pa namin, if ever, mako-complete kasi malapit na rin yung 40th anniversary. Yung last namin na usap ni Direk Daryl, medyo wala pa raw balita doon sa certification sa Muntinlupa Trial Court at saka doon sa prosecutor doon sa Muntinlupa. Kasi nung chinek namin sa legal din ng Pinoy Flix, nabigyan kami ng isang certification sa DOJ na wala naman siyang kaso. Okay. Dalawa na lang yung hinihingi ko from Muntinlupa at saka yung sa prosecutor. Nung chinek naman namin, wala namang TRO yung movie. So, sa tingin ko naman, papayagan kung mabigay yung tatlo, yung requirements ni MTRCB. Pero as of now, pinagpaliban ko muna kasi busy ako sa film ko na itong Beyond the Call of Duty. At the same time, meron din akong ginawang iba pang pelikula na kaka-pack up ko lang kagabi. Ako yung director sa isang film na hindi naman sa akin, kinuha lang ako ni si Angelica and Mark Heras yun eh. So hindi ko naman medyo kumbaga na waiting ako sa update ni Direk Daryl. Angelica and Mark Heras. Tapos na siya? Tapos na po. Sa BMX ba ito? Hindi po eh. It's an independent production. Tapos parang artist lang ata itong si Angelica. So bold siya? Hindi. It's para siyang action. Parang biopic eh. So hindi nagubad si Mark Heras? Magaling. Maganda yung kanyang acting. Anyway, ako po ay director lang po dito. Reliever lang ako dalawang araw. Hindi ka yung main director. Reliever lang ako. Pero yan, way back to Pepsi Paloma, still nasa Pinoy Flix pa rin. Pero naka-hold lang siya. So hindi siya may papalabas siyang for sure if ever after election na? I think so, pero wala po ako sa legal. Hindi ko po alam yung legal problem nila. Basta sa akin, sabi sa akin ng MTRCB, once you have that certification and then balik ka sa akin, balik ka sa amin, then we will review the film. So hindi pa sure? Hindi ka producer? Hindi pa. Distributor. So hindi pa siya sure kung kailan mapapalabas. Wala pang date. Pwedeng matagalan dahil hindi re-release. May message ka ba para sa MTRCB o meron ka bang hinanakit? Wala. Kami affair kasi last December ako yung independent distributor na naka-release ng maraming pelikula. May award ako sa MTRCB last December. No, so yun nga, ang sa akin naman as bilang independent distributor, ang advocacy ko lang na mabigyan din naman ng kumbaga chance yung mga pelikula na hindi kinuha ng mga malalaking distributor. Pero napanood mo na direct? Napanood ko na siyempre. Ano masasabi mo? Meron ba talagang dapat ikatakot? Wala. As my vision as mine lang. Wala naman actually. Mas makiklear pa nga yung name niya. So dun lang sa portion na yan. So, sa movie pero hindi dun sa cast. Ang problema kasi yung sa teaser. Teaser po. Ano ang final title ng movie? Hindi naman nabago eh. The Rapist of Pepsi Paloma. So hindi pa pinapabago yung title? Nawala na yung... Pepsi Paloma na lang? Pepsi Paloma na lang? Di ba tinago na? Ano na direct na Pepsi Paloma? Pepsi Paloma na lang. Yun na lang? Wala na po yung... Wala na, di ba? Oo. So dapat isubmit nyo yun sa MTRCB, Pepsi Paloma na lang? Yes po. Pepsi Paloma. So direct sa tingin mo yung mga demanda doon, dapat hindi kasi base sa napanood mo pelikula. Wala po. Yung legal ko po, chinek namin, wala naman TRO yung film. Wala pong TRO yung movie. Yung personal po nila na wala, sa kanila po yun. Kasi kami, sa film lang po kami. So nung chinek namin, wala naman TRO yung film, so hindi naman nag-file ng TRO para hindi maipalabas yung pelikula.
Sa tingin ko naman karapat-dapat na ipalabas. So gusto bang panoorin nila muna yung movie? Yung mga taong involved? I suggest, no? Actually, binigay ko na yung material sa MTRCB. Like sila bossing, dapat ba panoorin? Binalik sa akin kasi nga kailangan mapanood yung kailangan mo nang masubmit ng requirement. Anong matututunan dun sa pelikula? Ano ba ang matutunan tayo? All Pepsi Paloma. Yun lang yun. All about Pepsi Paloma. Yung buhay niya, kung ano naging buhay. Walang yung tragic niya, wala. Wala doon sa movie. So, I hope may palabas yun. Yun lang naman. Wala pa, siguro baka next ano pa yan. Matagal pang usapin. Mahaba-haba. Thank you. Official sponsors, Ayun. yung barbecue chicken. Ayun. So integrated sila sa film. Integrated sila dito sa film natin. So parang 3 birds in 1 stone tayo. During the promotion, yun yung ating kumbaga yun yung aking parang ibalik. And then at the same time, nagkaroon kasi tayo ng movie pass, no? Yung binanggit ko kanina. Ito yan. So para makakuha tayo sa WISE, no? Kung kailangan, para at least mabigyan natin ng parang automatic na audience yung pelikula. So yung itong ano ni Gob, itong kanyang sasakyan, ito electric vehicle to. At saka itong isang Dongfang na pickup. Although binili namin to sa kanya. So that's the Raffle yan. binili ko to sa kanya. Magsiserve ito as movie pass ng mga police. So, yung pinito ko kanina, mapapanood din nila sa streaming yung movie. So, and as I said, ito yung ating integration sa kanilang dito sa pelikula. So nandito si Barbecue Chicken, nandito si B-Bank, nandito si Dongfang. Nandiyan sila. So yun yung pinaka-benefits. So may mga inclusion ng sa partnership. Correct. Yun. So, para na-promote na din. Yung picture vehicle namin is yung Dongfang na kotse. So parang promotional wise. Sabi mo 2 buwan bago mo na-convince? Yes. Kasama na yung pag-rest niya na nung nagkasakyan. Ano, sabi mo hindi ito drama film. Ano yung genre niya? Baka kasi sabihin ng iba, propaganda film. The genre is action siya. Tapos medyo may slight love story. Kasi yung dalawang PNP dito, yung magkaklase sa academy, nagkaroon sila ng parang, kasi fiancé nito. They are fiancé. Pero since duty nila, hindi muna sila nagpakasal kasi 4 years yan kung sa totohanan 4 years yan nasa academy. Doon sila nagkaroon ng nag-develop ng affair nila. Tapos paglabas nila hindi sila nagkatuluyan kasi nag-serve na sila sa country. Sino yung dalawa? Si Martin Del Rosario and itong baguhan natin na artista na si Maxine Trinidad from Star Magic. Tapos nandito rin yung isang artista natin si Devon Seron at saka si Christian Singson. Wala namang love story to, pero more on talaga undercover, family nila kasi yung pamilya nila takot na mamatay yung kanilang mga anak. Maganda yung story, family, tapos light drama and love story, but full on anti-crime action. Okay, so may mga action pack siya mga talaga. car explosion, Yes, mga lalo na yung bank heist. So yung bank heist, tapos meron tayong mga hackers. Although we will shoot in yung sa jet plane ni Gov. Magsushoot kami sa jet plane ni Gov kasi merong international hackers na pumasok sa Pinas na monitored by Anti-Cybercrime Group and CIDG. Then meron din tayong yung bus mag-shooting kami sa Partas bus terminal. Okay, go. Hostage situation. Kasi ang pinakabida natin dito SWAT, PNP SWAT. Ang character niya. Ang sabi ni Gob, ang na-share niya 18 million. Ang cost ng projects, including the promotions, the theatrical service,
Including the raffle ha, kasi yung items, binili din namin yun. So, 18,620,000. You think yung title mo, Beyond the Call of Duty, commercial ba ang sound? Commercial, kasi may Hollywood naman na, may mga Hollywood sounds yung Beyond Borders. So, commercial naman yung sounds niya. Okay yung sounds. Okay yung catchy nung title na. So, ano siya talaga, uniform personnel movie. So, para siyang soldiers film. Kaya ang posters natin dito, naka-wear sila ng uniform. May, sa tingin mo, dahil may playdate na kayo, hindi kaya kayo mag-hold ng oras sa MTRCB? Sa akin, sa experience ko, since ako rin ang director, ako rin ang production, ako rin ang nasa akin lahat, hindi naman sa mga iba kong past experience. Kasi ang naka-planning kami, nag-shoot edit kami ngayon. Pag nag-shoot kami ngayon, edit latag na siya, yung aking post-prod. And then sound design, hindi naman. Kumbaga, meron pa, kaya namin, hanggang May 28, kaya namin. Kasi ang MTRCB naman po is, mabilis lang naman yan once finish na yung products. So magpapa-reserve lang po tayo ng review. So, yun lang po naman. Kasi yung parang yung topic naman niya, hindi naman siya, wala namang problema, di ba? Wala po, wala. Dahil Wala controversial sa PNP. yung film. Tinitignan ko dito R8, R6, R13. R13 to kasi may konting fight, may gunfight, mayroong mga blood. So, sana R13 yung tinitignan ko. Pero direct, di ba unfair yun sa ibang producers, directors na pwede nyong gamitin talaga yung mga uniform? Unfair talaga. Unfair yun. Kasi di ba hindi sila ina-allow Hindi sila ina-allowed kasi may sikreto po yan. So that's why 1 year in the making kami. So kailangan talagang coordination. Kasi scrutinize din nila yung script. Kaya siyempre we all know naman na binusisi nila na meron gusto. silang karapatan sa script para ipagamit yung kanilang resources, yung pati yung uniform. So pinayagan namin yun kasi ang goal naman namin is, ang story naman is, yung storyline naman ito ay PNP. So baka mamaya meron ditong antagonizing against PNP. Eh wala naman kaming ganoon kasi doon kami sa character. Doon sa character nung bida namin. Doon namin yun umiikot yung pelikula. So wala kami. Final edit sa kanila. Sa amin. Pero yung mas-screen muna nila. Approval. We have press parang screening with PNP. Yeah. Naka-schedule. Then pag okay sila, yan yung ilalabas sa So you think yung ganung proseso hindi nagko-compromise ng iyong artistic vision? Hindi. Ang tinitignan lang nila dyan ay yung like let's say example, meron tayong in-input na let's say yung approved script. Tapos may in-input akong additional scene, let's say bad cop, may ganon. So may yun lang naman eh. Eh wala naman dun sa scene na ganon na bad cop kasi iba naman yung storyline ko eh. Hindi ito nakatutok sa ganon. More on anti-crime ako eh. Solving. So yun